Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan? Sa gabing ito, samahan niyo kami sa isang kwento ng misteryo at takot sa loob ng isang kasino sa Makati. Si Angela at Trina ay mga simpleng empleyado na biglang naharap sa mga kakaibang kaganapan na magpapayanig sa kanilang mundo. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng mga kababalaghan sa kasino? At sino ang susunod na magiging biktima ng anino? Tara na't tuklasin natin ang kwentong ito sa Creepy Pinoy Stories. Sa isang gabi sa Makati, naglalakad si Angela papunta sa kasino. Ang mga ilaw ng mga gusali ay nagkikislapan at ang mga tao ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Pagpasok ni Angela sa kasino, binati siya ng mga kasamahan. Nakita niya si Trina na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Angela, kailangan mo bang overtime ngayon? Tanong ni Trina habang nag-aayos ng mga chips sa mesa. Oh Trina, kailangan ko ng dagdag kita para sa tuition ng kapatid ko. Sagot ni Angela na may ngiti. Sa paglipas ng mga araw, nagiging malapit sina Angela at Trina. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa buhay. Madalas silang magkasama sa break time, nagkukulitan at nagtatawanan, lalo na kapag pagod na sa trabaho. Ngunit isang gabi napansin ni Angela na tila wala sa sarili si Trina. Ang dati niyang masayahing kaibigan ay tila laging balisa at malalim ang iniisip. Trina, okay ka lang ba? Parang ang dami mong iniisip. Tanong ni Angela habang nagkakape sila sa isang coffee shop sa BGC. Angela, may mga kakaibang nangyayari sa akin. Parang may sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta, sabi ni Trina na halatang takot. Tumingin si Angela sa paligid, parang may nararamdaman din siyang kakaiba ngunit hindi niya ito pinansin. Baka pagod ka lang. Subukan mong magpahinga, payo ni Angela, ngunit sa loob-loob niya ay nag-aalala rin siya para sa kaibigan. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging magulo ang kilos ni Trina. Madalas siyang late at tila laging may hinahanap sa paligid. Napansin din ni Angela na parang may mga bagay na nawawala sa locker ni Trina, pero hindi niya ito binigyan ng malalim na pansin. Ngunit hindi natatapos dito ang mga kakaibang kaganapan na mararanasan ni Trina. Isang gabi habang naglilinis si Trina sa CR ng kasino, may narinig siyang kumatok sa pinto ng cubicle. Sino yan? Tanong ni Trina, ngunit walang sumagot. Nang binuksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Nagmadali siyang lumabas ng CR. Ngunit naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Paglabas ni Trina sa CR, nakita niya ang isang madilim na anyo na nakasilip mula sa pinakadulong cubicle. Napaatras siya sa takot. Angela, may kakaiba talaga dito. Parang may sumusunod sa akin, sabi ni Trina na nanginginig habang nagkukwento kay Angela. Baka may prank lang sa'yo, pero mag-iingat ka pa rin, sagot ni Angela, ngunit ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Nagdesisyon si Angela na samahan si Trina pa uwi pagkatapos ng trabaho para masiguro ang kaligtasan nito. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, tila hindi natatapos ang mga kakaibang karanasan ni Trina. Sa huling linggo ni Trina, tumira siya sa bahay ni Angela. Tila naging normal ulit ang kanyang buhay. Nakakatulog at nakakakain siya ng maayos. Angela, salamat ha, parang nawala na yung mga kababalaghan, sabi ni Trina habang nag-aalmusal sila. Walang anuman, Trina, basta mag-ingat ka lagi, sagot ni Angela na may ngiti. Nagplano pa sila ng weekend getaway para makapag-relax at makalimutan ang mga nangyari. Isang araw, sinabi ni Trina kay Angela na babalik na siya sa kanyang bahay. Mag-text ka agad pagdating mo ha, bilin ni Angela. Oh, promise, sagot ni Trina bago sila naghiwalay pagkatapos ng trabaho. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi na natupad
at ang mga susunod na kaganapan ay magdadala ng mas matinding takot at lungkot kay Angela. Habang nagtatrabaho si Angela, bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya na tila malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. "Angela, okay ka lang?" Tanong ng isang kasamahan nang mapansin ang pamumutla niya. "Oo, okay lang. Parang may masamang kutob lang ako," sagot ni Angela na halatang balisa. Hindi niya maipaliwanag pero parang may bumabagabag sa kanya. Kinaumagahan, dumating si Mark, isang kaibigan nila mula high school na ngayon ay isang pulis. "Angela, may masamang balita ako," sabi ni Mark na may lungkot sa mukha. "Ano yon, Mark?" tanong ni Angela na may kaba sa dibdib. Natagpuan si Trina na patay sa isang aksidente sa kalsada. Hindi may paliwanag kung paano siya napunta doon, sabi ni Mark. Napaupo si Angela, hindi makapaniwala sa narinig. Naramdaman niyang parang bumagsak ang mundo niya. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding lungkot at takot kay Angela. Hindi niya matanggap ang biglaang pagkawala ng kaibigan. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Angela sa casino. Napansin niya na parang may kakaibang atmosfera sa lugar, parang mas mabigat ang hangin at mas madilim ang paligid. "Angela, may naririnig ka bang mga kwento tungkol sa anino dito?" tanong ni Carlo, isa sa mga kaibigan niya sa casino. "Oo, bakit?" sagot ni Angela na may halong takot at pag-aalala. "Nagkaroon ako ng nervous breakdown dahil sa anino na sumusunod sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko," sabi ni Carlo na halatang takot. Napaisip si Angela. Naalala niya ang mga sinabi ni Trina noon bago ito namatay. Ang mga bagong security personnel ay nagbahagi rin ng kanilang mga kakaibang karanasan. "May mga naririnig kaming mga tunog at nakakakita ng mga anino," sabi ng isang security guard. Ang kwento ni Angela ay nagtatapos sa isang tanong. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng mga kakaibang kaganapan sa casino? At sino ang susunod na magiging biktima ng anino? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga anino ng nakaraan ay maaaring magbalik upang magdala ng takot at misteryo. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hindi na kami makapaghintay na makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na anino ay nasa likod nyo na.